Eto na po. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Pakinggan mabuti ang instruction ni VP Sara kasi dito ay meron na siya talagang hudyat na dapat nating gawing mga Pilipino. Eto na. Sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Committee on Good Governance. Mali ka dyan. Ako, VP Sara. Committee on Silipan yan eh. Committee on Harassment ata yan, VP Sara. Pagka parang nagkakamali kayo. But anyway, bantayan natin kasi maghihiring at sigurado haharasin nila. Mamaya, meron akong isasabihin sa inyo. Meron akong nababalitaan. Bulong-bulong. Yung lalabanan nila ang rally dyan sa veterans. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Alam nyo po masakit ito kasi ikaw wala kang kaso tapos ikukulong ka. Inosente ka tapos ikukulong ka. Gusto siyang ilipat sa Women's Correctional. Gaano kasakit po yan? Talaga po, hindi po naiintindihan ng iba. Sinasabi, maarte-arte lang yan. Loko-loko, anong umaarte? Sa inyong mangyari, wala kang ginawa. Tapos bigla kang kakasuhan. Or, buti nga kung kakasuhan, walang kaso, bigla ka ikukulong. Arte? Baka maglupasay kayo dyan. That is unfair. Yan ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil Yes po, mahirap ma'am. ang buhay ngayon. Opo, tama Pero po. nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Ay, wala pong problema. Ako po, kahapon galing ako dyan sa veterans at magpapalitan po kami, mga banateros at mga taga-SMNI na mga banateros ay pupunta dyan. Kung saan ang leading ni BP Sara, andyan po kami. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly. Yun. At tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Yun, maliwanag yan Hindi lang dinerecho na, oy, mag-rally na kayo dyan sa veterans, oy, mag-rally kayo sa EDSA, oy, mag-rally kayo dyan sa House. Pero ito, tayo po, sinasabi niya ay may karapatan sa peaceful assembly. Gawin lang natin mapayapa ito, okay? Pero ito po ay hudyat na. Hindi po nagsasalita si BP Sara. Yung huling Zoom namin, nakasama namin siya, nung galit na galit siya dahil ayaw papasukin ng ambulance. Sinasabi niya na wala sa kalsada ang problema, nasa Malacanang. Pero ngayon, iba na. Peaceful assembly. Hudyat na po ito. This is, if not now, kailan pa? Ito na yon. Huwag na po nating palagpasin. Ito ay hindi po pananawagan ng rebelyon. Ito po ay karapatan ng bawat Pilipino. Peaceful assembly. So tayo po ay magkikita-kita, magpalitan tayo diyan sa veterans. Nananawagan po tayo
Nililinaw lang po natin ang sinabi ni BP Sara. Ito po ay go signal na. Ako'y naniniwala dapat na tayong pumunta dahil ito nga ay hudyat. Pero meron tayong nababalitaan. Ito masakit. Ang nababalitaan ko ay gagawin. Di umano. Kaya ito'y tanong ko sa gobyerno. Ito'y tanong ko kay Torre. Gagawin yung ginawa sa KOJC. Magpapadala ng libo-libo agad ng mga SWAT team na talagang ang hahaba ng armas. Nagsisimula na nga yan. Meron na nga nandoon. Pero dadami pa at dadami katulad nung siege na ginawa dyan sa Davao kay Pastor Kibuloy. At hindi lang yan. Magkakaroon din sila ng sarili nilang rally. Kung maaalala nyo po, ginawa yan ng EDSA 1. Doon sa mga kaedad ko, or mas matanda pa sa akin, naaalala nyo, nagtitipon na ang tao sa EDSA para patalsikin ang diktador na Marcos. Anong ginawa ng Marcos? Nag-rally din para labanan ang people power. Alam ko yan. Kasi bakit? Yung mga kamag-anak ko nag-join pa dyan sa people power ni Marcos para labanan yung people power ni Cory Aquino. May mga kamag-anak ako dyan very, very active. Kaya alam ko yan. Sa bayan po yan. Kaya medyo magulo. May mga time pa nga na talagang nagkakaharapan. So kailangan, kung meron tayong hakbang na gagawin, kailangan mabilisan. Kasi nasa kanila ang pera, nasa kanilang makinarya. At gagamit ng dahas po ito. Dapat po marinig na po tayo agad-agad ng AFP. And sa tingin ko, okay? Tandaan nyo po itong sasabihin ko. Ito ay opinion ko. Pero ito ay posibleng mangyari. Lalabas lang ang AFP kung nakikita na nila marami na ang tao dyan. Yan po ang nadidinig natin. At posibleng lumabas ang AFP kung labis-labis na po ang pang-aabuso. Kaya hindi nila makontempt si BP Sara. Hulihin nyo si BP Sara. Sige, pakulong ninyo. Tingnan natin anong gagawin ng taong bayan. Hindi po tayo nagbabanta. Pero, again, peaceful assembly. Antayin po natin na makita na ipagtanggol ng mga AFP ang pang-aapi sa taong bayan. Sukdulan na po itong nangyayari. So, wag na po tayong hihinto. Kung talagang ayaw na natin, karapatan nating magsalita. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang Salamat lagi po. kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Serbisyo na karapat dapat sa Pilipino, number 1. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng
20 pesos per kilo na bigas. Budol yun, Sara, BP Sara, pasensya na po. Budol yun. Di na mangyayari ang 20 pesos. Nako, Dapat ay tinutupad yon. Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat mamaya, antayin nyo po, pag-uusapan natin, tatanggalin na po ito, Vice Presidente si BP Sara. binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Tama. Ang pangako dapat tinutupad. Hindi ang pangako ay binabaon. Marcos, asa na yung mga pinangako mo sa stage nung kayo'y kumakampanya? Ikaw ay talagang walang kwentang presidente. Hindi ka marunong, wala kang alam, ikaw ay budol-budol, Marcos. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para Yan. Ito po Pato'y pasimpleng, kasi Vice Presidente po to. Unawain po natin siya. At ito ay panawagan ng hindi mailalagay sa alanganin ang mga Pilipino at pati siya bilang Vice Presidente. Siyempre, hindi niya sasabihin, magpunta na kayo sa veterans at mag-rally. Pero ako'y naniniwala, dapat hingin na natin ang ating karapatan at ang serbisyong dapat nating nakakamtan galing sa gobyerno. Diyan. Yan po ang punto niya. Diyan sa peaceful assembly. Hudyat, wag po nating kakalimutan. Kung hindi ngayon, wag na lang. Kaya, simulan na natin. sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Salamat, BP Sara. Sinubukan ko Hindi katulad ni Marcos manhid. Hindi niya ata alam kung anong nangyayari sa mundo. na Hindi ko alam bakit manhid yan si Marcos. magtrabaho. Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Nako, marami Ako nagsasabi daw ay yan. wala sa tamang Oo. pag-iisip. Yung mga Ano bang panatiko ni sabi ko Marcos. sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan.
dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, Yun. sa Office of the Vice President, Yun. sa lahat ng opisina ng Mm. Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Yan, ito matindi ulit. Inulit niya, ito'y maliwanag na panawagan ni BP Sara. Magpa-drug test na kayo, Marcos. Ito hamon ko sa inyo, Marbil, Torre, at kung sino pa mga opisyal na matataas, generals. Bakit hindi nyo kayang hingin kay Marcos na magpa-drug test? Adik ba siya? Adik ba siya? Bakit hindi nyo mahingi? Kayo ang dapat pumuprotekta sa Pilipinas. Meron pong aligasyon na adik si Marcos. Merong aligasyon na adik ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ito po ay karapatan ng taong bayan na ipagtanggol ninyo. Kung hindi ito totoo, patunayan ni Marcos. Bakit hindi ninyo mahingi na magpa-drug test? Kayong matataas dyan ang posisyon. Hingin nyo, ikaw Torres, sulpot ka ng sulpot. Ikaw ba ay naging sundalo na ni Marcos? Sundalo ka na lang ba ay ikaw'y pulis na lang ni Tambaluslos? Nawala ng inyong tayo ang inyong paninindigan. Hindi nyo ba kayang i-call out at tanungin, Marcos, adik ka ba? Kung hindi, patunayan mo, magpa-drug test ka. Bakit kayo quadcom? Hindi nyo maging panawagan at imbestigahan kung adik si Marcos. Napaka-ipokrito ninyo. Kung hindi totoo, di walang problema, pero patunayan nyo, bakit kayo natatakot sa drug test? Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag. Mga bakla ata itong mga ito eh. Bakit ginagawa nyo punching bag ang isang babae? Nako. Hindi nyo kaya si PRRD, no? Dahil hinarap kayo sa committee nyo dyan, sa Quadcom, wala kayong nagawa. O ngayon, pag-iinitan nyo, babae, yung anak. Dahil hindi nyo kaya tatay. Wow, ano yung bakla? Sabi nga ni BP, bakla ba kayo? Si BP Sara nagtanong, sabi niya na, ba't babae bini-punching bag ninyo? Para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat. Yun, ang linaw nun. 'Di ba? Tigilan nyo na po kung anong kakahanap nyo and until magpa-drug test kayo. Dahil hindi kayo paniniwalaan. Maniwala po kayo. Hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan until magpa-drug test ka, Marcos. Hindi mo kayang takbuhan yan. Isisigaw po yan ng taong bayan. Drug test, drug test, drug test. Sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ito na. Dapat na. Ano pa, wala na kayo lusot sa Senado. Pa-drug test na rin kayo dyan sa Congress.
Adik ka lang kung takot ka sa drug test or meron kang pinoprotektahang drug test. Kayo Ayaw dyan. nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Mamaya po yung issue tungkol sa tatanggalin na siya bilang vice presidente. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, Eto na. ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Kailangan ka namin, VP Mahal Sara. ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Tama. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, Nako, sa sino yan? Amerika, Nako. sa Spain, sa Oh. Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Daming bahay Kurap ata yung meron Napakadali yan. sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa Yan, ilang ulit niya na sinabi yan. Kaya mga kababayan, paniguraduhin ninyo na hinihingi ninyo. gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Ilang ulit na po yan. Nandiyan sinasabi, tatandaan po natin. Pag ganyan, ito'y maliwanag na instruction na po. Go signal na po sa atin. This is the time. Di lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat. Yan, muling may paalala. Pang ilan na rin to? Peaceful assembly. Yon. Peaceful assembly. Tara na. Diyan sa veterans. Kung saan man. Sa ilalim ng freedom of speech. Yan, sa ilalim ng freedom of speech. Ibig sabihin, legal po yan. Hindi tayo nananawagan ng rebelyon. Ito po ay legal. Karapatan nating manawagan na yung ano ang nararapat sa atin na ibigay ng gobyerno. Hindi pang-aabuso ang kailangan namin sa inyo. Hindi pangurakot, hindi yan. Karapatan namin magsalita at karapatan ninyo marinig ang aming hinaing. Freedom of speech. Peaceful assembly. Tara na. Ang ating hangad. Para naman doon sa mga kababayan natin na nasa malayong lugar, nasa ibang panig ng Pilipinas na hindi pwedeng makapunta rito araw-araw sa veterans or doon sa mga ibang kababayan natin sa ibang panig ng mundong ito, nasa ibang bansa, makakatulong po kayo. Ikalat po ninyo sa social media. Itong video na ito, ikalat na natin itong panawagan ni VP Sara. I-like nyo po, i-share ninyo. Hindi lang po ito, lahat ng balita patungkol dyan. Simulan na natin. Tulong-tulong po tayo. Kung anong kakayanan mo, malayo ka man, malapit ka, kung makakapunta ka, pumunta ka. Kung hindi ka makakapunta, tulungan nyo kami sa social media.
Magtulong-tulong po tayong lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.